I don't give a fuck what you say. Yun. So, good morning, good afternoon, and good evening po muli mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaction tungkol na dito sa nasabi ni Kalingap Rob na bakit parang kakaiba na mas mahal pa daw ng anti-Kalingap ang Kalingap kaysa sa iba. Naku, iba yun Kumbaga, pero malalaman natin maya-maya lang guys. At syempre may paliwanag po yan. At ang isa po nating pag-uusapan ay tungkol naman dito sa isang dating anti-Kalingap na naging defender ng Kalingap. Nako, ito yung maganda dyan. Kasi siguro na-realize niya na hindi niya kayang sikmurain, na kumikita siya sa paninira, So, abang-abangan natin guys. Nakakatuwa and makikita natin kung paano mag-try itong si Tatay Pedring. Paano niya tarayan ang mga anti-Kalingap ngayon. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy, ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and of course, si Kalingap Rob. So yan guys. And huwag din po natin kalimutang pindutin yung like button. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ay pindutin na rin po yung subscribe button para tuloy-tuloy po at malaman din ninyo kung meron tayong bagong upload. So, sama po ninyo ako. Let's go! Live naman tayo. Alam nyo, pag-isip-isip ko, ganito yun Ang mga antay, walang katigil-tigil. Hindi naman sila inaano. Kahit ako, umano na, yung naglaylo na, yung anak ko, nagpunta na ako ng Bicol. Ilang buwan, halos isang buwan ako tumigil sa social media. Ito pa ng mga antay, tuloy-tuloy. So yan guys, sa mga hindi nakakakilala dito kay Papa Rico o kaya si Mr. Federico Santos o kaya yung dati tinatawag na Tatay Pedring nung siya ay isang anti-Kalingap pa ay biglang nagbago sa kung ano man ang kanyang dahilan ay personal na niya yon. Pero isa lang ang isa lang ang importante, na-realize po niya ang kanyang mga pagkakamali po dahil dati po ay grabe kung paano manira itong si Papa Rico, lalong-lalo na po sa isang dalaga ng Kalingap po na kung ano-ano mga masasakit salita ang kanyang mga pinagsasabi at inaaraw-araw hindi lang yata araw-araw kundi ilang beses sa loob ng isang araw ang kanyang ginagawa dati na paninira. Pero nagkusang loob naman po siya na magpakumbaba guys at bumiyahe pa siya mula Metro Manila papuntang Bicol para personal na humingi ng tawad at sa mismong pamilya ni Dalaga at syempre kay Kuya Val and Kalingap Rob at sa lahat po ng mga manunood ng Kalingap. So yan. So welcome naman po siya guys dahil lahat naman po ng tao ay may karapatan na magbago po lalong-lalo na kung na-realize nila ang kanilang maling gawain. So yan, tuloy po natin. Ilang beses akong tinapik, tapos, natawag doon. Tumigil lang pala nung talagang malapit ng nagsitigil lang nung siguro nagsawa na. Hindi ako sumasagot dahil nasa bundok ako, wala signal. At tapos ngayon, bumalik ako andyan pa rin kayo? Puro mga chismoso na lang kayo talaga? Puro nagnanako na lang kayo ng content? Uy, ano nga ba ibig sabihin ng nagnanakaw ng content? So yan guys hindi ko mo lahat ng mga nagko-content sa content ng Kalingap. Kagaya po namin mga reactors, kino-content po namin ang content ng Kalingap. Pero ang kaibahan naman po namin ay kami mga lihitimo lang guys May marami rin kasi mga reactors na hindi talaga legit na Kalingap yung mga yan. Kumbaga sila yung tinatawag na magnanakaw ng content. Kami po kasi may basbas at kami ay kasali bilang isang partner
ng Team Kalingap. So yan, may bas-bas po kami guys at kasama po kami sa mga ginagawang programa ng Team Kalingap na hindi na po namin sinasabi kung ano man po yung naitutulong po namin sa Team Kalingap. Kumbaga, internal na po yun, guys. Pero siguradong meron. And yan, ang sinasabi naman po na magnanakaw ng content ay yung mga tao, yung mga nagko-content na walang paalam. O kaya hindi legit, walang bas-bas. Basta-basta na lang nagko-content. And lalong-lalo na yung mga nagko-content ng masama. Kumbaga, sabi nga ni Papa Rico, wala namang ginagawa sa kanila ang kalingap. Bakit sinisiraan nila? Kasi, guys, pag kalingap po kasi ang kinokontent, kaya masama o maganda, siguradong may views. Ganun lang po yun. Kaya lang, mas pinili ng iba, kaya tinawag silang anti-kalingap, mas pinili nila na mag-content ng paninira. Yun po yung ibig sabihin ng anti-kalingap. So yan guys, tuloy po natin ito. Ano? Hindi nyo titigilan ng kalingap ka nanakaw? Ano kayo? Correct? Nanakawan nyo ng kananakawan ng content ng kalingap tapos naninira pa kayo? Kala nyo kagaling nyo? O ngayon, sige, hindi ko kay tatantanan ngayon, naghahabong kayo ha. Ikaw, buwan Yun, TV, no? ano nangyari sa'yo? Ba't nangitim na buhok mo? Grabe. Parang bumata ka yata buwan TV. At anong debate yung pinagsasabi mo? Wala tayong pagdidebatihan. Chismoso lang kayo, makikipagdebate. Eh, sinong magtsatsaga makipagdebate sa mga chismoso at chismosa ng social media? Eh, nakikikontent lang naman kayo sa kalingap. Guys, actually, first time kong i-content itong si Papa Rico, guys. Kumbaga, natuwa lang ako kasi parang kakaiba yung kanyang pagdi-deliver ng salita. Parang antaray. So yan po yung kakaiba sa kanya. Mataray si Papa Peds. Ano kayo ng tatay nyo? Oh, wala kayong katigil-tigal na for the views. O ako, napatunayan ko sa inyo, no? Hindi ako for the views na. Yun. Kaya mag-survive ng channel ko nang walang for the views. Kahit walang views, nakita mo, nag-take over ang anak ko, may views pa rin. At Yun ang least, maganda. buhay ang channel ko. Hindi katulad din nyo. Parang, ano, parang may hibang na kayo sa konting kasikatan at tatanggap ninyo. Parang for the views na kayo, parang for content na lang kayo, parang kayo mga artistang gusto sumikat. Na gusto nyo lagi kayo nasa limelight. Yun. Kumbaga guys, no, ang ginagawa po kasi ng mga tinatawag na anti-kalingap ay walang iba kundi magkalkal. Naghahanap ng kahit konting mali na hindi naman talaga ganun katindi na, na pwede pag-usapan ng maayos ay pinalalaki po nila at baya't maya yun ang kino-content. Kumbaga syempre may mayroon din sila mga napapaniwala lalong-lalo na yung mga talagang ayaw din talaga sa kalingap sa kung ano mang dahilan ay gano'n ang nangyayari. So, ibig sabihin, kumbaga yung pagko-content ng masama po o kaya sabihin na nating paninira, no? Hindi naman po kasi lahat ng sinasabi nila ay may katotohanan. Madalas po diyan ay kumbaga may exaggeration na nangyayari. Kumbaga yung kunwari sa isang sakit, inuubo pa lang yung isang tao, binabalita nila na meron na siyang sakit sa baga o kaya may TB. Parang ganun ba? Para siyempre, mas magandang pakinggan para sa kanilang mga subscribers o kaya sa mga followers. Ganun po ang kadalasan na nangyayari po. And of course, ang isang hindi maganda dyan, may narinig nga ako na nagsalita dito sa Kalingap, hindi ko na sasabihin, pero parang pagnanakaw na rin po yun. Pagnanakaw ng content ang kanilang ginagawa. And of course, sumasahod sila kay Lolo Whitey ng buwanan, dollars. Yan. So, ang kinabubuhay po nila ay paninira. Yun po ang ibig sabihin. Kaya tinawag silang anti-kalingap. Whereas, karamihan po sa kanila ay galing din talaga sa kalingap po. So, yun guys. At I hope na nagigets nyo po yung aking
pagpapaliwanag kahit medyo malabo po yata. Gusto nyo lagi kayong papanoorin. Gusto nyo lagi may mga nakatingin sa inyo. Kita mo nagpapapogi ka pa. Mm. Ano, Buwan TV. Ano, ang tagal-tagal mong puti ang buhok mo. Pati kilay mo puti. Ngayon bigla nang itim. Ano ibig niya sabihin yan? Ibig sabihin, nagpapakute ka na, tanda. Grabe naman. Nag-feeling mo, sikat ka na. Ano debate ihahamon mo sa akin? Paano kita papatulan debate? Ano pagdidebatehan natin? Eh, hanggat maaari nga, ayaw ko na kayo patulan eh. Dahil wala naman kayong mga kwento, chismosa na lang kayo eh. Nakikikontent na lang kayo eh. Yun. Kahit hindi kayo gumawa ng sariling content. Kami, Tama. gawa kami ng content namin sarili, ang kalingap. Eh, Eh, yun, oh. nakikisali, nakikisawsaw. Kakapal ng mukha ninyo, maanak kayo ng tatay Aray nyo. ko. Ano, Buwan TV, ano, Pisot, ano, Salcedo, ano, Yen Vasquez, ano, Kapitana, ano, Marlin Chang. Masawsawerong palaka na lang kayo. Nako, pinangalanan na talaga ni Papa Rico yung mga nakikita niya na anti-kalingap po, ano. So, mahirap talaga yun, guys. Kumbaga, pwede namang gumawa ng maganda. Bakit mas pinipili ng iba na gumawa ng masama po, ano? Ay, nako, mahirap isipin. Maanak kayo ng tatay nyo. Mga content creator kayo, anong klaseng content creator kayo? Kung yayabang nyo, ginagamit nyo lang ang mga followers nyo, mga viewers nyo, para magpa-cute kayo. Halatang halata na magpapakute ka lang kayo. Eh, ikaw Buwan TV. Oh. Bakit bigla ka nangitim ang buhok mo? Puting-puti na yun. Bigla Aray nagbago ko. itsura mo. Nakatikim ka lang ng konting sikat dahil sa akin. Feeling mo sikat ka na. Nagpapakute ka na. Umitim na buhok mo, pati kilay mo, umitim din. Ano, Mhm. inggit ka no? Inggit ka kay Federico. Ano, So yun, guys, yung mga iba kasi, kinakalaban na rin si Papa Rico dahil nga po, nagbago na siya. Kumbaga, kakampi na siya ng Kalingap na dati ay kumakalaban. So, ang tawag po sa kanya ngayon ay balimbing. Balimbing. Grabe naman sila. feeling mo sikat ka na. Kaya nagpapagwapo ka na. Ana, Buwan TV. Ano, sige na ako pa more. Nakaw Kung pa bakit po. niya, anong inaangal mo sa kalingap ngayon? Kayo, ikaw Pisot, ordinaryong chismoso ka lang Pisot. Ano? Ikaw Salcedo, ano yung pinaglalaban nyo? Ano prinsipyo nyo? Yun. Ano pa mga prinsipyo ninyo? Wala na. Nakikichismis na lang kayo. Nga na kayo ng tatay nyo. Content ng kalingap. Sabi nga ni Kalingap Ram, hindi man bububuhay mga channel yan. Kapag kaya na yung Yan. ginakontent ng kalingap. Totoo po yan. Totoo naman yun eh. So yun, guys, no, alam nyo kung anong dahilan kung bakit may mga galit sa Kalingap na dati naman silang kasapi ng Kalingap, ay isa lang po yung dahilan dyan. Kasi ang Kalingap ay may rules na sinusunod po yung mga reactors o kaya mga vloggers. Siyempre, natural lang yan. Kapag ihambing na lang po natin sa isang kumpanya po, ano, na kung gusto mong maging empleyado ka doon, ay sumunod ka sa sa panuntunan, sa mga rules, sa batas po nila, ano. Ngayon, dahil ayaw po nilang sundin, syempre, hindi rin gusto ng namumuno na sila ay manatili. So yan, guys, yun lang po yung alam kong rason. Gusto nilang maging malaya sila na kung ano man ang gusto nilang gawin, ay hindi pwede yun kahit sa isang kumpanya o kaya sa isang opisina o kahit man lang sa barangay ay may mga batas na dapat sundin po. Ano? May mga rules, may mga panuntunan na kailangan igalang kung gusto mong manatili sa isang kumpanya. Hindi po ba? Pero sila po, ayaw po nila kaya sila ay umalis o kaya nakagawa ng mali at paulit-ulit na gumagawa ng mali hanggang yung iba, kusa nilang umalis. Yung iba naman, talagang tinanggal dahil hindi na talaga sila masaway. So yan po ang dahilan, guys. And ngayon, malaya na sila. At ang kinontent naman, Kalingap. Kumbaga, umalis sila or tinanggal na sila sa Kalingap. Pero, ang content nila, Kalingap pa rin. Content pa more. Content pa more sa kalingap. Yan. Hindi nyo kaya mawala ang kalingap sa mga content ninyo.
Correct. Then, Kasi isa lang yan guys eh. Kapag ka kasi gagawa sila ng sarili nilang content na hindi nila gagamitin ang content ng Kalingap, wala naman talagang ano. Meron silang manonood pero kakunti. Kumbaga hindi sila kikita. Hindi sila magkakapera. So, ayun, ang ginagawa nila, kahit wala na sila dito, ay nakikikontent pa rin sila. Yun, hindi nila kayang iwan ang Kalingap. Yun lang. At ang kinabubuhay po nila ay sabihin na natin pagnanakaw ng content. na mapapanis kayo kapag ka kayo hindi nag-content ng Kalingap. Ako, nagko-content ba ako ng Kalingap? Hindi. Hmm. Hmm. Kahit na sinasabihan ako Bal Santos, mag-content ka sa amin. Mag-vlog ka sa akin. Ah. Gumagawa ako sa sarili kong content. Mhm. Yung kaso, pinapakialaman niyo ako. O ngayon, pakialaman tayo. Tingnan natin ang galing niyo mga chismoso. Mga magnanakaw ng content. Aray ko, taray. Hmm. Ay, Peli Sambat. Ano, gusto mo jakitan kita? Baka mang-hide ka. Ano, syempre, nagse-sermon eh. Alam nga namang ipikit ko mata ko. Ano, Peli Sambat, ano, apektado kayo, mga chismosa. Ano, nakikichismis lang kayo sa Kalingap. Ba't hindi kayo gumawa ng sarili ng content? Oo nga naman. Gumawa na kayo ng tatay nyo. Hindi naman kayo inaano ng Kalingap. Hindi naman kayo pinakikialaman. Yun. Pakialam kayo ng pakialam sa Kalingap. Ano, Correct. ano, dilat mata ko. Ay, ano ngayon? Pakialam mo, Peli. Nyari ka pa. Chismosa ka rin. Ano, dalandala kayo sa akin. No? Ngayon, uupakan ko kayo ng uupakan ngayon. Nako po. Halo-halo. Aaraw-arawin ko kayo. Hindi ko kayo Nako. tatantanan. Gusto nyo, orasin ko kayo eh. Pakialam kayo ng pakialam sa Kalingap. Content nila yan. Issue nila yan. Nakikisaw-saw lang kayo eh. Gusto nyo pa, feeling sikat pa kayo. Grabe. Gusto nyo kayo pa ano eh. Kayo, gusto mo, kayo pa masunod. Ano kayo ng tatay nyo? Noraline, good morning Lods. Yan. Candida Bowlen. Yan. Jakitan ko to. O ikaw, Peli Sambat, hindi ka na jakitan. Baka mang-hide ka. Ang dami pa na pumapasok sa akin yan. At magiging aktibo na ulit ako. Kahit nasa bundok ako, magpapakabit ako ng ano, Wi-Fi. Ayun. Dadala ako ng wire doon. Dadala ako ng kuryente. So yun guys, no? Yun ang pagbabago po ni Papa Rico. Kumbaga, dati ay maparira sa Kalingap. Ngayon naman po ay pakiramdam ko ay nagtatanggol na po siya. And so yan, at manawa naman po tayo guys dito sa sinabi ko kanina na may nabanggit si Kalingap Rob na mas mahal pa ng mga anti-Kalingap ang Kalingap kaysa sa iba. So, alamin natin kung ano yung dahilan. So, ito guys. Mahal ng anti-Kalingap ang Kalingap. Oh, yun, di ba? Mahal tayo niyan. Mahal tayo ng anti-Kalingap, yun ang totoo. Sa totoo lang, mas mahal pa nga tayo ng mga antay kasi wala na sila sa Kalingap pero di tayo maiwan-iwan, di ba? Yun. Yun naman pala dahilan guys. Parang yung sinasabi rin ni Papa Rico na kahit wala na sila sa Kalingap ay hindi nila maiwan-iwan ang Kalingap kasi ang content nila ay Kalingap pa rin. So, actually, kino-consider pa nga ni Kalingap Rob na parte pa rin sila ng Kalingap kasi puro Kalingap pa rin ang kanilang content. At ang matindi rito guys ay iniimbitahan ni Kalingap Rob lahat ng mga anti-Kalingap na dumalo sa lahat ng mga Kalingap events. Pwede silang kumain, pwede silang mag-speech, pwede silang mag-charong-charong. Yan ang maganda sa tuloy natin. Grabe. Kaya pag may mga event, yan. Pati mga Yun. antay, invited natin. Pati mga pag may mga event. Kasi Kalingap pa rin Grabe. sila. Diba? Kagaya yung birthday ni Krista mamaya, yan, invited yan. Pati antay. Uy, siya nga pala, belated happy birthday kay Krista. Nako, talagang nagdadalaga na. Kumbaga sa edad ay hindi pa siya lubusang dalaga, pero sa itsurang pisikal, nako, dalagang-dalaga na at lalong gumaganda po yan. Si Krista guys. And
Naku, marami pa ako dapat sabihin sa kanya, kaya lang hindi po yun ang main content po natin ngayon. So, yun na lang. Happy birthday kay Krista. Belated happy birthday. So, yan. And manatili ka lang na mabait sa iyong mga magulang at syempre para sa lahat ng mga tao. So, yun. Kalingap, invited po kayo. Pwede kayong pumunta mamaya. Kasi kalingap pa rin naman sila eh. Mhm. Di ba? Kalingap pa rin naman po sila. So, yun. Pwede silang kumain doon. Aray po. Yun ang gusto ko eh. Yung gusto ko kay Kalingap Rab. Magsasalita siya ng pwede silang kumain doon, sabay tawa. Sabay tatawa siya ng masimplihan. Kung gaya, alam niyo na ibig sabihin nun, guys. At ang hirap i-imaginein. Isa kang anti-Kalingap, mag-attend ka ng party ng Kalingap, kakain ka doon. Ano kaya? Ano kaya ang pakiramdam ng ganun? Ano kaya tingin sa'yo ng mga tao? Grabe. Kumbaga, sobrang ano naman siguro yan. Kumbaga, kung merong gagawa ng gano'n, anti-Kalingap mag-attend ng sabihin natin lahat ng mga events, no? Parang hindi na siguro ano, sobrang ano na, kapal, di ba? Alam po, pag may event sa Kalingap, pati anti-Kalingap, invited po kayo. Yan, sila Yun. Kapeso. Sino pa ba? Mga anti. Si Kapeso invited yan pag may mga event tayo. Grabe. Kasi Kalingap din naman po sila eh. Ilang years na silang Kalingap. Eh. Diba? Tagal na. Hanggang ngayon, Kalingap pa rin sila. Mhm. Wala na sila sa Kalingap. Kalingap pa rin yung ano nila eh, topic. So, invited sila pag may mga event tayo. Joy at Rachel Tandem. Ay, abangan nyo po yan. Magkakaroon Ay, nyo nako. ng mga collaboration. Yun nga pala, no, sa Velvet Box, guys. Nung isang gabi po yun, Joy and Rachel. Ay, hindi. Sorry, guys. Si ano pala, ang nakaraan pala kagabi ay si ano, si Rachel at saka si Dalaga. Sila pala yung nag-live selling sa Velvet Box. So, yun, guys. Diba? So, Rachel at Viancy bukas. Kakatuwa ito. Yes. Shout out sa mga founder ng Anti-Kaling. Grabe. May founder Ay, na. nako. Sino bang founder nila? Imbitahan natin sa ano, mga event natin dito. Invited naman sila. I think wala pang founder ang mga anti-Kalingap, guys eh. Naku, parang kung ako yung tatanungin, parang meron na ako napipisil na pwedeng maging founder nila po. Ano? Magaling po yun. Magaling na founder. Ay, di ba? Pag nakita-kita tayo dito, masaya yun. Baka mag-Sharon pa, Kuya Rab. Ay, oo. Ayun. Pwede. Pwede pa sila, kahit nga ano pa sila, mag-message pa eh. Kahit yung message nila, mga pang-babalahura, pwede yun. Ma-message sila sa event natin, pero negative yung message nila. Pwede yun. Ang hirap isipin naman yun, guys. Party ng ano, event ng Kalingap. Tapos merong anti-Kalingap doon at nagsasalita sa harapan sa mikropono. Tapos puro pambabalahura yung pambabalahura sa Kalingap ang kanyang sasabihin. Pero sabi nga, welcome sila. So, sino kaya ang unang anti-Kalingap na gagawa dito? Meron kaya, guys? Ano masasabi mo, Kuya Rab, yung nagkukunwaring Kalingap? Ano pong ibig niyo sabihin? Paano nagkukunwaring Kalingap? Team Guapa, invited kayo. Oh, invited niya sila. Pwede sila. Ayun, no? Team Guapa, invited. Naku, maraming matutuwa niyan. So, yun lang, guys. At tingin ko ay enough na for today. So, gusto ko kayong pasalamatan muli sa pagsama ninyo sa akin dito, no? Sa napakasimpleng reaction video na ating ginawa ngayon. Nasa tingin ko naman hindi naman po walang kwenta. Meron ding kapupulutan ng aral itong ating content sa araw na ito, ano. And bahala na lang po kayong pumulot doon kung alin po yung dapat matutunan. Pero isa lang po ang aking masasabi. Lahat po ng mga tao ay may pagkakataong magbago. Kung dati ay nagagawang naging masama, ay pwede naman pong magpakabuti.
So, yun lang ang aking may share na aral sa ating ginawang content na ito. Ano? So, yan guys. So, hanggang dito na lang and maraming salamat. God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, hanggang sa muli. Bye-bye.